Governor, sino po ang contractor nung project po na substandard? Boss, Manong Ted, napakarami po. Iba-iba kasi po ng contractor eh. Kaya ngayon po, pinapa-identify po natin specifically kasi nag-request po kami ng program of work long time ako. Sumulat pa kami officially. Wala naman po binigay sa amin. Need bid document. Wala kami kopya. Alam niyo po yun, kung saan naman ang pino-ordinate nila sa local government na meron silang gagawin project na ganito, na ganito, mas na-supervise namin sana. Nakita ko na lang. Alam niyo, Manong Ted, paano mo malalaman ng kontratista? Ay nakailang layer na I understand ng Saturday. Mula sa main contractor, nag-subcontractor, may subcontractor pa. Kaya hindi na namin alam kung sino ang aming ipipinpoint. Opo, pero alam niyo po kung sino ang main contractor nito? Marami po manong na main contractor sila eh. Kaya po ngayong araw na ito, pinapatapos ko lang po ang matrix ng mga project na nasira at name ng contractor. Labas ko po. Opo, pero... Kasi ayoko pong mag-pinpoint, Manong. Opo. Kasi nakalagay po kasi sa ginawa nilang project, yun yung Manong ha, kung gaano ka-syndicated ang ginawa. Isang 1.2 billion worth sa isang barangay. Ang ginawa nila, in-split nila into 4 parts. 4 na tig-300 milyon. Nakalagay ay package A, package B, package C, and package D. Meron po ba ganun? Malinaw yan eh. Splitting yan. Pero para mapagbigyan ng maraming pangalan, ang ginawa, hinati-hati nila isang barangay. Ano ba naman kung ang title ng proyekto ay isang street? So, isang barangay, isang location, isang kind of work. Di ba kung may kasabihin tayo, pag iba't iba ang humihipo ng proyekto, nagbabago ang workmanship, nagbabago ang quality, nagbabago ang supervision. Opo. Paano magkakaroon ng tibay ito?